Yo, magandang gabi. Welcome back sa JTC. Ang topic natin ngayon ay eto, char. May kasi ako magbe-video talaga eh. Ay, may magka-cover ng mga ganito. Record, sorry. Okay. Ang topic natin is conditional statement. Yun. Medyo ano ko to ikakat ko lang tong part na to. Alright. So, naputol tayo sa last video natin tungkol sa ba tayo naputol? Dito sa operators. So, ngayon sa conditional statements tayo. X ko muna tong terminal. Yan, conditional statements. Conditional statements. Statements. Ayan. Excuse me lang ha. Yeah. So, ano ba yung conditional statements? Para sila mga condition nga. Guard clause kung tawagin. Parang alam niyo yung sa mousetrap, 'di ba? Sa mousetrap may condition para makahuli ka ng isang daga. Ano lang natin halimbawa ko lang. Maraming pwedeng i-example diyan as reference. Pero yun ayun yung tingin ko yung mousetrap. Ayun, say go. Sa mousetrap, syempre ang gagawin mo muna, bubuksan mo muna yung mousetrap, maglalagay ka ng pain, 'di ba? Ang condition doon, kapag kayong daga kinagat niya yung pain, tas nahila niya yon. Ngayon, maglulos yung parang nakasima, di ba? May nakasima doon sa pinakapintuan ng mousetrap. Ngayon, pag nahatak ng daga yun, syempre maglulos yun. Then, tsaka magsasara yung pinto. Yun yung pinaka-condition niya. Yung condition niya is makagat niya yung pain, mahila niya. Then, doon mag-execute, magsasara yung pinto. Yun na, huli na yung daga. Parang ganun yung conditional statements. Gagawa tayo ng mga conditions. So ngayon sa conditional statements, meron tayong excuse me. Meron tayong if at saka else na statement. Meron ding switch statement. Hindi ko lang kung tama yung sinasabi ko. Kung ang tawag pa dyan is switch statement nga ba? Yan natin. Switch statement. Okay. Switch statement ka. So, ayan, meron tayong if else. Ang if sa Tagalog, kung else naman, kung hindi, parang gano'n. Hindi ko alam ano else. Pero yun, yung switch naman is yung similar ng if else. Parang mas okay to yung switch. Pero depende sa kung saan mo siya gagamitin. So, yun, jump na tayo. Unahin natin yung if else. If, halimbawa lang if yung number na gawin natin sa number gagamitin natin. If number 20 is greater than sa 25, ito tingnan nyo mabuti. Yung if natin, in-instance natin, tinawag natin yung if tapos parenthesis. Sa loob ng parenthesis, doon ka magpapasa ng condition mo. Yung condition na yan, ang ibabato nyan is boolean, yung true or false. Tapos dito, mag-i-space ka, tatawagin mo yung curly braces, enter, dito papasok yung mga logics mo, functions mo, kung ano mang klase yung gagawin mo dyan. So again, kung yung 20 daw is mas malaki sa 25, dapat magre-return niya ng true. Kung hindi naman siya mas malaki, syempre ang re-return niyan false. Kapag false, sasaluhin ni else. Ayan. Tapos sasara mo ulit sa curly braces. Tapos dito tatakbo yung logic mo para sa false o sa else. Ayan. Again, kapag true, magko-console log lang tayo. Console.log. Mas malaki. Mas malaki yung alin? Mas malaki yung 20 kesa sa 25. Pero kung false, ang ibabato niya ay, copy ko na to. Wag, sige. Paghirapan natin. Console.log. Hindi. Mas maliit ang 20 kesa sa 25. Enter ko. Hindi. Save ko pala, sorry. Yan, na-save ko na. Ano sa tingin nyo? Yung 20 ba ay mas malaki kesa sa 25? Kung oo, ito yung ibabato niya. Pero kung hindi naman, ito. So, tingnan natin terminal. Control backtick.
alisin natin yan, control L, tapos node, index, tooldoc, JS, enter. Hindi daw. Well, hindi naman talaga kasi yung 25 mas maliit to kaysa sa 25. Yung 20 maliit kaysa sa 25. So yan, hindi, mas maliit kaysa. Pero kung gagawin ko siyang let's say sabihin natin 27, malaki na ba siya? So save natin save, tapos index ko ulit. Ayan, pindot ko lang yung up na arrow key para di ko na siya type. Ayan tapos enter. Oo, mas malaki yung ba't 20? Sorry, gawin natin 27 kasi pinulitan ko na ulitin natin. Ayan, mas malaki ang 27 kaysa sa 25. Paano kumpara yung 25? Yung 25 ba ay mas malaki sa 25? Dapat baguhin natin to, yung pangalan, 'di ba? I-comment ko to nakaka-copy ko. Ang ilalagay ko naman dito is hindi, kasi magkapareho sila. Kasi magkapareho sila. So mas malaki yung 25 kaysa sa 25. Save natin. Index natin masyado yata ako mabilis, sorry. Ayan, up arrow, enter. Hindi, kasi magkapareho sila. Yes, magkapareho kasi talaga sila. Pero kung lalagyan mo ng equal yan, ayan, ang ganyan. Ang ganito na mangyari dyan, ang 25 ba ay mas malaki kaysa sa 25? Hindi na ganun yung basa. Ang basa na niyan, ang 25 ba ay mas malaki o magkapareho sa 25? Ano magiging sagot niyan? Yung else pa ba? Magiging false ba yan? Syempre hindi. Magiging true siya kasi may equal na Pero kung greater than lang, false lang ibabato niya kasi hindi mas malaki yung 25 sa 25. Pero since nilagyan natin ng is equal, kumbaga parang sinasabi natin yung 25 ba is magkapareho sa 25. Ang i-return niyan, syempre true. Kasi magkapareho sila is equal sila sa 25. Kaya ito yung sasagot niya. Palitan natin ito ng sagot. Oo. Kasi oo, magpareho silang 25. Tignan natin node, index, yan. So pareho sila kasi nilagyan ko ng equal. So ayun, alisin ko na nga to para balik natin sa maayos. 23, yan. Balik natin para mamaya ma-recap natin ng maayos. Oo, mas malaki ang 23 kaysa dyan. Yung sa switch case naman tayo, o yung switch kung tawagin, hindi, mas maliit ang 23 kaysa sa 25. So okay na tayo sa if else. Forward naman tayo sa switch. Sa switch naman, ito switch, ayan. Tapos again parenthesis pag function kasi built-in function siya ng kumbaga ng tawag dito, tama ba? Built-in function ba tawag doon ng JS? Parang hindi no? Pero yun, gawa naman tayo dito ng variable, tawagin lang nating cons or let na lang siguro. Let na lang para mapapalitan. Hindi, cons na lang. Cons day equals to string. Ano string natin? Lunes. Ayan. Papasok natin dito yung parameter, ay papasa natin yung day as an argument. Ayan. So ngayon gagawa tayo ng case dito, mga cases. Case, yan yung case, tapos string yan kasi string to. So expected ng switch na string to. Etong argument niya o yung nasa parameter niya. So yung case natin string din. Ayan. Kung case niya, if in case number 1 is Lunes, sara natin ng colon, tapos enter, lagyan natin dito ng return. Lagay natin console.log, ilagay natin oo Lunes ngayon. Tapos isara natin ang semicolon. Ngayon i-copy natin to, tapos enter lang, bura,
Yan. Oops, sumobra. Atras natin. Ayan. Kung halimbawa naman yung day ay Martes. Ayan, Martes. Siyempre, sagot dito ay oo, Martes. Martes ngayon. Kakopy ko na ha para mabilis. Tak, tak, tak. Ang pag-copy na ginagawa ko, highlight muna. Highlight, tapos Alt, Shift, down. Ayan, makapansin mo diba dumudoble. Martes, kaya natin itong Miyerkules. Tapos papalitan natin to syempre. Miyerkules, ayan. Ito naman palitan natin to ng Huwebes. Tagalog. Ito naman ay Biyernes. Ayan, alisin natin itong isa. Maglagay tayo dito ng default. Ayan. Colon, tapos dito return console.log. Ang araw ngayon ay gagawin natin tong template o yung string, ano ba tawag doon? Template string, yung ganon. Naka-backtick, ayan, papasok natin siya sa backtick. Kasi may use cases tong backtick kung bakit natin siya ginagamit. Para manipulate natin yung string. Yung tinatawag nilang string manipulation, string concatenation, at saka string para dynamic yung pagpasa mo. For example, ito. Syempre, di mo po pwede i-type dito ng manual yung kung ano yung nilagay mo dito. Diba? Katulad yan. Ang araw ngayon ay Lunes. Paano kung pinalitan mo to ng Martes? Papalitan mo rin to ng Martes. Diba ang hassle? So, maganda gawin, tawagin natin to, yung mismong variable sa loob ng string. Pwede yun. Gagamit tayo ng template string na tinatawag. $sign, tapos curly braces. Tapos tatawagin mo yung variable day. Ayan o. So, kahit ano ilagay mo rito, alba, ilagay mo rito Sabado. Kusa na itong malalagyan ng Sabado. Diba? Magiging format yan. Ang araw ngayon ay Sabado. O, diba? Kaya ang ganda na itong na to, template string. So anyways, ayusin na natin. Gawin natin Lunes. Save. Tapos ulitin natin yung node index. Node index.js. Oo, Lunes ngayon. Kasi tama. Yung case na una, Lunes din to. Paano kung gawin kong Biyernes? Biyernes. Tama ba spelling ko? Save natin ha. Tapos ulitin natin to. Control up lang, up arrow. Yan, enter. Oo, Biyernes ngayon. Ilan ba yung nilagay ko rito? 1, 2, 3, 4, 5 hanggang Biyernes, Lunes hanggang Biyernes. Paano kung nilagay ko Sabado? Save. Ano mag-execute dito? Mag-execute pa ba itong mga to? Magtutrue pa ba sila? Syempre hindi na. Pag hindi na yung nag-true, ang ibabato niya na is ito, si default. Tingnan natin ngayon. Up arrow, enter. Ayun, ang araw ngayon ay Sabado, 'di ba? Ito na yung binato niya kasi naka-false. Pag false, automatic ito yung binabato. Pero kapag may nag-true dito sa mga cases, syempre sila yung mag-execute. Again, kapag ginawa natin tong Huwebes, save. Tapos ulitin natin yung node index. Ayan, Huwebes ngayon. Yan, ganyan yung use cases ng switch. Sa ganyan siya nagagamit. Nagagamit niya sa lahat ng programming. Tsaka sa kung may gusto kang logic na gawin sa program mo, magagamit mo siya. Tsaka itong if else. So, recap lang natin, no. So, ayun, ang topic natin, conditional statements, more on conditions. Ito, meron tayong if else yung una. Kung yun nga, yung if, tapos sa loob ng parenthesis, nandito yung condition mo. Kung yung 23 ba is mas malakas sa 25. Kapag true o tama, ito ibabato niya. Pero kung sakaling hindi tama o false, ito ibabato niya. Pwedeng dumami yan. Pwede ka pa magkaroon ng, hindi ko pala napakita yun, no. Pwede ka pa magkaroon ng isa pang if statement o magkakadugtong ditong statement. Ito naman, if halimbawa Joshua
Joshua pa. Kaya, gawin na lang natin number na lang ulit. Excuse me. If 5 is mas malaki sa 10, sorry. Copyin ko na lang to. Oo, mas malaki yung 5 kesa sa 10. Tapos 'di ba may else 'yon, yung ganyan. Pero pwede ka pa paglagay if, else if, else if. Ayan, that's another condition na naman to. Else if 6 mas maliit kesa sa 3. Tama ba yun? Parang nakabobo yun. Huwag natin pahirapan sa sarili natin. 5 is mas maliit, mas malaki kesa sa 3. Copy natin ulit to. Paste natin dito. Lagyan natin, oo, mas malaki ang 5. Wala pa lang ang, no? Hindi, mas malaki 5 kesa sa 3. Pwede na yan. Ayan. Tapos kung wala naman, else, hindi, maliit ang, ayan, maliit ang 5 kesa sa, ano to, paano to? Pag hindi pala tumama, kapag hindi to tumama, hindi ko alam. Ayan, anyways, ito yung if else na else if pala, sorry. Hindi ko nasama pala rito kanina, sorry. So sa unang condition, kapag kayong 5 daw is mas malaki sa 10 at nag-true yan, syempre o tama, ito ibabato niya. Kung hindi naman, may isa pang condition dito. Kung hindi naman, kung yung 5 is mas malaki sa 3, ito yung tatakbo. Kasi true yan, 'di ba? Kung sakali. Pero kung etong dalawa hindi man lang tumama, ano ba, wala man lang tumama sa dalawang to, eto na yung tatakbo, yung else. So check natin, comment ko muna to para di magulo. Pati itong sa switch. Ayan. So ito muna yung patatakboy natin. Save. Check natin ngayon. Again, up arrow, enter. Oo, mas malaki ang 5 kesa sa 3. Diba? Ito false kasi ito eh. Ito false din to. I mean, di siya umabot dito kasi dito pa lang naharang na siya dito eh. Dito pa lang tumama na eh. Kasi kung hindi tumama to, automatic ito yung tatakbo. Yung else, ito mag-execute. So yun. Tapos, ano pa ba? Nasa conditional tayo, yung ternary ba tawag doon? Meron pa kasing isang condition na na form. Ang tawag sa kanya ternary. Sasama ko na rin pala to, sorry. Ternary state. Tama ba? Hindi ko alam yung term. Hindi kasi ako maano sa mga ganun eh. Ternary operator, sorry. Operator. Gusto yung makita ko to, bonus ko na lang halimbawa, ito. Yung 5 mas malaki ba kaysa sa 3? Kapag oo, console.log natin. Yes, mas malaki ang 5 kesa sa 3. Diba? Otherwise, kung hindi naman, console.log hindi mas malaki yung 5 mas maliit yung 5 kesa sa 3. Ayan. Diba? Ang cute, diba? Ito yung reference o yung condition. Tapos ito yung kapag true, ito ibabato niya. Kapag false, ito. Kumbaga ito yung if, ito yung else. Kulit na. Tingnan natin. So yan, node, tingnan natin kung ano yung babato. Mas malaki ba yung 5 kesa sa 3? Pag nag-true, ibabato niya yung yes. Kapag hindi, yung hindi ibabato niya. So yes, kasi mas malaki, diba? Eh kung pababain ko to, 2, ayan. Tapos baguhin natin to. Okay, save. Tapos balik natin ulit. Ayan, nakalagay hindi. Mas maliit yung 2 kesa sa 3. Diba? Ito yung ternary operator. Ang layo pala niya sa topic na na ganito. Pero ayun,
Hopefully na nag-gets nyo yan. Again, pag may tanong kayo, magtanong lang kayo. Sa mga future na beats, makikita nyo kung paano sila ginagamit sa ano, sa talagang scenario, yung real na scenario, yung ganun. Papakita ko yun. So yun, yung next topic ay loops. Dito na papasok yung mga while loop, for each, yung mga iteration. So yun, thank you.